pinag-aralan ko po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo at inihampin ko rin po sa iba. Yon, si Katunying Taberna, isang mamahayag, broadcaster, na ayon sa kanya, pinag-aralan ko po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo at inihampin ko rin po sa iba. pinag-aralan daw niya ang doktrina ng Iglesia ni Cristo at ito'y ipinaghambin niya sa iba. Ang tanong, bilang isang broadcaster, di po ba sa broadcasting, meron tayong tinatawag na investigative journalism. Ang tanong, sa pag-aaral sa doktrina ng INC, inahambin ba talaga at binusisi ba talaga ni Katunying? Dahil alam naman natin na sa iba't ibang paraan pwede tayong mabiktima sa pandaraya. At isa sa mga nagustuhan niya ang pagkakaisa sa pagpili daw sa eleksyon. Dahil ayon sa mga ministro, ang tagapamahala pag ito'y magdesisyon, ginagabayan ng Espiritu Santo. Kaya dapat sunod-sunuran sila sa anuman ang desisyon ng tagapangasiwa. Pero, teka, may mali yata dito. Bakit? Ginagabayan daw ng Espiritu Santo. Di po ba doktrina ng INC, ang Espiritu Santo ay hindi Diyos? So therefore, kung ginagabayan ang kanilang pamahala ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ay hindi Diyos, so ginagabayan sila ng hindi Diyos. Pakinggan natin. Sapagkat pagka nagpasya ang pamamahala sa loob ng iglesia, minamagaling o kinakasihan ng Espiritu Santo. Pinag-aralan ko po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo at inihampin ko rin po sa iba. Ayan. At ang isa po sa pangunahin na nagiging, sabi nga, bone of contention, ay tungkol sa pagkakaisa ng Iglesia sa panahon ng halalan. Ano po? So, kung sino man po ang ipasya ng namamahala sa Iglesia, dahil doktrina din po sa Iglesia ang pagpapasakop sa namamahala, ano? Yun po ang sinusunod ng mga kapatid. Hindi po totoong Iglesia ni Cristo yung magsasabing, hindi, kung hindi ko gusto yung pinasya ng pamamahala ng Iglesia, hindi ko buboto yan. Hindi po totoong Iglesia ni Cristo. Ang totoong Iglesia ni Cristo po, ayon sa doktrina na amin po sinasampalatayanan, natutunan, bago pa kami mag-iglesia, simpleng-simple lang. Ano? Simpleng-simple lang. Kapag kami pasya ng pamamahala, magpapasakot sa pasya ng pamamahala. Ayan, sunod-sunuran sa pasya ng pamahala. Bakit sunod-sunuran sa pasya ng pamahala? Dahil ang tagapamahala daw ay ginagabayan ng Espiritu Santo. Sapagkat pagka nagpasya ang pamamahala sa loob ng iglesia, minamagaling o kinakasihan ng Espiritu Santo. So, kinakasihan ng Espiritu Santo. Ngayon, ang problema ngayon, ano po ba ang doktrina ng INC kaugnay sa Espiritu Santo? Para sa kanila, ang Espiritu Santo ay hindi Diyos. Eto, pakinggan natin. Ang sabi nila, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ang Espiritu Santo ay isinusugo ng ating Panginoon Diyos. Ano ang dapat nating mapansin? Iba po ang nagsusugo, ang Ama, kaysa isinusugo ang Espiritu Santo. Kung Diyos din ang Espiritu Santo, mga mahal naming taga-subaybay, papayag ba kayo na ang Diyos ay isinusugo? yan. Ibig sabihin po So, ay ibig sabihin, inuutusan. ang Hindi Diyos pwedeng ay inutusan.
Yon ang kanilang doktrina, mga kapatid. Kaya kung ang kanilang tagapangasiwa ay ginabayan ng Espiritu Santo, so therefore, ginabayan siya sa paniniwala nila sa hindi Diyos. Tatalakayin natin ito, samahan ninyo. Kasi manalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa lahat natin mga suking taga-subaybay, welcome po. At inanyayahan natin, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome. At acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon sa ating comment section. Si Gloria Soroan, si Danilo Bermejo, sa General Santos, si Cara the Great, sa Murong Rizal, Muslim Islam, si Rinaldo Sumuok, Car the Great, si Ginebeth Lagrimas, ayon kay Mua Miatal, basta yung mga Katoliko, kayo-kayo rin ang nag-aaway, walang pagkakaisa sa mga mangunguna sa inyo. O, yun. Kung kaanib ka sa muwa sa Islam, di mo ba ang Islam hati-hati sa iba't ibang sikta din? Kung kaanib ka sa Iglesia ni Cristo, di po ba mga ministro ni Felix Manalo humihiwalay, nagtatag din ng kanilang sariling sikta hanggang umabot na sa Iglesia sa Diyos, haligi at suhay ng katotohanan, sila si Teofilo Ora. Pero kung kaanib ka sa Iglesia ni Cristo, di mo ba alam ano nangyayari sa loob? Kahit nga ang kapatid ni kapatid mismo sa tagapangasiwa ngayon, ano nangyari? Di mo ba tinitiwalag? Oh. Pero punta muna tayo sa argumento nitong mga ministro ni Felix Manalo. No? Una, ginagabayan daw ang kanilang tagapangasiwa ng Espiritu Santo. At sa doktrina nila, ang Espiritu Santo ay hindi Diyos. O, tingnan niyo. Sinong sinusuportahan ng Iglesia ni Manalo sa eleksyon panahon ni Duterte? Si Duterte. Tanong, gabay ba yon ng Espiritu Santo? Alam ba ng Espiritu Santo gumagamay sa tagapangasiwa nila na yon ang mangyari nung uupo si Duterte at pagkatapos na uupo si Duterte ay huhulihin siya at ikukulong doon sa ICC? Yun po ba ang direksyon ng kanilang Espiritu Santo? Di lang yan. Sa eleksyon, tandem nila ni VP Sara at Bongbong. Di po ba ang desisyon ng tagapangasiwa nila sa Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo ang sinusuportahan dahil ginagabayan daw ng Espiritu Santo na para sa kanilang doktrina, ang Espiritu Santo ay hindi Diyos. Oh. Alam ba ng gumagamay na Espiritu Santo na ito ang mangyari ngayon sa kasalukuyan? Na grabing away-away, lalo na sa mga sinusuportahan nitong grupo sa INC. Di ba? Sabi ni Miatal, kaya mga
magulo ang Pilipinas dahil sa mga pinagagawa ninyo. May rally doon sa Baguio, Pare Madre, na naman ang nandun, nasa kapayapaan ba? Natural na lamang na magrarally tayo para ipaalam na against tayo sa korupsyon. At hindi snap election ang kailangan ngayon, kundi dapat managot itong mga buaya na nasa pwesto. At hindi po ba, kahit nga ang INC, kung kaanib ka sa INC, nagrarally sila. Anong rally nila? Abay, ayaw nila ng impeachment. Oh, bakit? Di po ba, isang pagkakataon yan para patunayan sa i-impeach na wala siyang kasalanan. Dahil yung tagapangasiwa nila ay nabigyang pabor sa panahon ni Duterte. Alam nyo naman, naging ambasador siya. Naging ambasador siya sa OFW. Okay. Puntahan muna natin itong sinabi ni Anthony Taberna na una, pinag-aralan daw niyang mabuti itong doktrina ng INC. Okay, pakinggan natin muli. Pinag-aralan ko po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo at inihambing ko rin po sa iba. Yan. Pinag-aralan niya ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Kung pinag-aralan ni Katunyeng, alam kaya niya dahil kami bilang nasa media, broadcast journalist at journalism, meron tayong tinatawag na investigative journalism. Sa pag-aaral niya kaugnay sa doktrina ng ANC, sapat na bang pinakinggan lang niya o talagang binusisi niya na tama ba ang sinabi ng mga ministro nila? Na ginamit nila ang Aklat Katoliko, itong kay Father Juan Trinidad. Kung ikay mag-aral sa pagkaministro, dapat meron ka nito. Dahil kailangang alam mo, lalo na sa kanilang pandoktrina, kung paano puputulin. Paano i-chop-chop? No? Paano i-chop-chop at puputulin? So, alam kaya ito ni Taberna kung paano pinutol kung pinag-aralan niya? Pakinggan natin. Sang paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin niyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. So, bilang isang journalist na nagsabi o broadcast media na pinag-aaralan niya ang doktrina ng INC at ito'y nasa pandoktrina nila. May kopya ako sa aklat na pandoktrina, yung aklat na inihanda ni Eranio Manalo pa noon, pandoktrina ng INC. Nandiyan yan, paano putulin. Pero kung pinag-aaralan, ginamit yung investigative journalism ni Katunyeng, alam ba niya kung ano ang iniwasan at ano talaga ang nakasulat? Dahil kung pinag-aaralan niya at nakikinig lang siya sa ministro, abay, siguradong madaya talaga. Bakit? Ito lamang na bahagi ang binasa ng ministro ni Felix Manalo. Pansinin ninyo. Itong bahagi, at ang anak ay tinawag niyang
isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmula sa Ama. Pero kotisyon ito sa pahayag ni Santo Domingo, Santo Tomas. Oh. So, Santo Tomas, ito, kotisyon. Wala namang Santo Tomas ang INC. Pero, ang iniwasan nila dito, dahil gusto nilang ipalitaw na dahil sa kotisyong ito, ang anak ay tinatawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmula sa Ama. Therefore, sa kanilang doktrina, si Kristo ay hindi Diyos. Pero tingnan niyo ang iniwasan. Ginagamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. Yan. Ang tanong, totoo bang pinag-aaralan ni Katunying ang doktrina? Alam kaya niya yan? Paano pinutol? Anong sabi niya? Pinag-aralan ko po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo at inihambing ko rin po sa iba. Oh, yan. Pinag-aralan ang doktrina ng Iglesia ni Cristo at inihambing sa iba. Ngayon, meron pang aklat katoliko, mahilig talaga kasi ito sila sa aklat katoliko na pinagputol-putol. Ito. Para lang palitawin na ang otoridad katoliko inaamin na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Kaya, ginagamit nila, pero pinutol. At sa isa pang aklat na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32 ay ganito rin ang ating mababasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagka-Diyos ni Kristo. Yan. Otoridad Katoliko, ang gusto nilang ipalitaw na inaamin yan sa otoridad Katoliko, ang kabanal-banalang isang tatlo ang Diyos ng mga Kristiyano. Ang tanong, dahil ginagamit nila ito, ibig ba sabihin, yung sinabi ni Katunying na pinag-aralan niya ang Iglesia ni Cristo, talaga bang ginamit niya ang kanyang pagka-broadcaster sa pag-aaral nito? Nakinig lang ba siya sa ministro? O talagang binasa niya ang nakasulat kung saan may sinipi ang ministro? Dahil gusto nilang ipalitaw sa kanilang telebisyon, sa kanilang programa, sa kanilang pasugo, na sa pamamagitan ng aklat na ito, ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, ay inaangkin ng otoridad na hindi pinaniwala ang Diyos si Kristo noong panahon ng mga apostol. Pero alam niyo ba, ito po ang nakasulat sa naturang aklat na binasa nila. Ito ang bahagi na binasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristiyano. Pero may pinutol sila. No? Ano yung pinutol nila? Una, ang mga sinulat ni Juan at ng kaniyang mga kasamahan ay nagbibigay ng mga halimbawa ng paggamit ng titulong Diyos para kay Jesus. Napansin nyo ba kung paano pinutol ng mga ministro ang aklat na ito? Gayon man, alam din natin na ang mga sinulat na ito ay nagmula lamang noong mga taong 90 Anno Domini. Kung itatakda natin ang panahon ng bagong tipan, buwat ng taong 30 Anno Domini hanggang sa taong
120 Anno Domini. Maliwanag na ang pagtawag kay Hesus bilang Diyos ay bahagi ng ikalawang kalahati ng mga taong ito. At hindi lang, ito pa, ang iniwasan nila, kumuha lang sila ng kapiraso para gustong ipalitaw na ang otoridad Katoliko mismo nagpatunay na hindi Diyos si Kristo. Ito, si Jesus ang Panginoon. Sa pahayag na ito, ibinibigay ng mga unang Kristiyano kay Jesus ang titulong Kyrios na ayon sa binabanggit na natin na siyang saling ginagamit ng Septuaginta para sa pangalan ng Diyos ni Yahweh o Adonai. Nagkaroon ng utay-utay na pag-unlad ang pag-unawa sa pagiging Diyos ni Jesus at sa paggamit ng titulong Diyos para sa Kanya. So, napansin niyo mga kapatid, kung talagang pinag-aralan ni Katunyeng ang doktrina ng INC. So ang tanong, alam kaya niya yon na bahagi sa doktrina ng INC yung pagputol-putol sa mga aklat Katoliko? Alam kaya niya yon? At maliban dyan ng mga kapatid, pag maibunyag natin ang kanilang mga kamalian, abay, grabe ang sa mga kaanib dito, grabe ang pamimersonal. No? Grabe talaga pamimersonal. At nauna naman sigurong naipakita natin sa inyo. Ngayon, alam kaya ni Katunyeng kung pinag-aaralan niya ang doktrina ng INC na ang mga aklat na ginagamit ng mga ministro, pinagputol-putol, pinagchap-chap, pinagputol-putol, pinagchap-chap. Asan yun? Sandali Itong aklat na ito, ginagamit ito ni ministro nila Sandoval. Bible history for everyone. Yan. Ayan po. Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya. Yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino. May translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Kristo. So, dapat alam ninyo kung ano ang mga aklat na ginagamit itong mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. Nabasa lang yung Noah's Ark na ang nakasulat ay significant symbol of the Church of Christ. The Church of Christ is the salvation of all souls. Kaya, pag nabasa nila ito, wala nang pagkakaiba sa pagiging squatter. Dahil nabasa nila ang Church of Christ, dito, inaangkin na sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, 1914. Ang nakasulat sa
Bible History for Everyone, page 26. Kaya dapat i-forward ninyo ito sa mga kapatid nating Katoliko na natangay. Dahil sila daw umano ang pinatunayan ayon sa nakasulat sa aklat na ito. Di po ba? Isang uri ng pang-i-squat iyan. Bakit? Sila nga ba ang tinutukoy na Iglesia ni Cristo o Church of Christ na nabasa sa pahina 29 sa naturang aklat? Hindi. Bakit? Dahil kung babasahin natin ang nakasulat sa pahina 29, mga kapatid, kung ituloy pangbasa, dito mabasa natin na una, hindi naglaho sa kasaysayan, hindi natalikod, hindi nalipol ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Tanong, turo ba ng iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo na hindi nalilipol, hindi naglalaho, hindi natalikod ang tunay na iglesia? Hindi. Kabaliktaran ang turo ni Felix Manalo. At kung basahin natin ang sinipi ng ministro na may mabasa diyang San Agustin, ang tanong, yung San Agustin, may San Agustin ba ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Wala. Si San Agustin ba membro sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Hindi. Sino po ba si San Agustin? Siya po'y isang Katoliko, hindi Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Sino po ba ang Iglesia ni Kristong tinutukoy sa aklat na ito na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo? Walang iba, kundi ang Iglesia Katolika. Ang Iglesia Katolika at hindi ang Iglesyang tatag ni Felix Manalo. Dahil kung sisilipin natin ang pahina 225, ito po ang nakasulat. At ito po ang iniwasan nila, mga kapatid. Tingnan nyo ang nakasulat sa naturang aklat na mabasa natin. The Holy Roman Catholic Church is the Church of Christ. She alone claims and possesses St. Peter as her visible head. Kaya dito pa lang, mali na ang sinabi ng mga mangangaral sa INC na hindi, tinaklikuran ng simbahang Katoliko ang pangalan na Iglesia ni Cristo. Pero, tanong mga kapatid, alam nyo ba kung bakit marami talaga ang madala sa Iglesia ni Cristo? Alam nyo ba? Dahil maliban na ginagamit nila ang mga aklat Katoliko, yun, diyan sila kumukuha ng mga kaanib. Mga aklat Katoliko, eto, kaya paulit-ulit nilang ginagamit ito, paulit-ulit natin ding sinasagot para yung mga nagsusuri, kung totoong nagsusuri talaga itong broadcaster na si Katonyeng Taberna, isip-isip naman. Ito, ginagamit ng kanilang mga mangangaral. Pangalan nung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o Iglesia ni Cristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Pinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Meron po itong Nihil Obstat, John A. Goodwin, Censor Librorum. Meron din siyang Imprimatur. Itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Kapag ka po ang isang libro, merong Nihil Obstat, Censor Librorum, Imprimatur, nangangahulugan na ang nilalaman po ng aklat na ito ay hindi tinututulan ng simbahang Katolika maging ng kanilang Santo Papa.
pinayagan ng simbahang Katolika na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito nagsasabi talaga ng totoo. Hindi sila tutol doon. Talagang sumasang-ayon sila na kung ano yung nakalagay dito, pwedeng gamitin ni numan. Pwedeng paniwalaan, sampalatayanan ni numan. Lalo na, syempre, nung nasa simbahan. Di po ba? Tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ano kaya yung iglesia, pangalan ng iglesia na yon, na kung saan ay itinayo nga ng ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa page 153, babasahin ko na sa inyo, ganito po ang sinasabi. That is to say, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal. Ayan. Una, kung daming mga nadala nito, no? Dahil mabasa lang ang Church of Christ. No? Nabasa ko dito, iwan ko kung anong sikta itong si si Rodolph Kenneth Reyes. Ambot sa inyo, pati mga relihiyon pinag-away-away, no? Magdasal na lang kayo ng may taimtim diretso sa itaas. Yun ang problema. Dasal kayo ng taimtim diretso sa taas. Direct service kayo. Kung ganon, una, sabi ni Dr. Jose Rizal, it is enough for good people to do nothing, for evil people to succeed. Kaya nga, ayon sa aklat sa Judas Tadeo, Kapitulo 1, versikulo 3, dapat ipaglaban natin ang ating pananampalataya na natanggap natin galing mismo sa mga santo. At ang simbahang Katoliko, habang palihim na tumutulong ang simbahang Katoliko sa mga bata na walang pamilya, sa mga matatanda, sa mga mahihirap at malawakang pabahay, hindi ibinabalita ng simbahang Katoliko. Yeah? Patuloy tayo sa pagpangaral, pero itong mga iba't ibang sikta, hindi lang sa Iglesia ni Cristo, sa mga born again, patuloy, nagkakaisa kahit iba't iba ang kanilang founders. Napansin nyo ba? Nagkakaisa sila laban sa simbahang Katoliko. Kaya, ating sinagot, lalo na itong mga ginagamit nila na modus. Halimbawa, ito, mabasa lang ang Church of Christ. Dahil Church of Christ ang mabasa, ibig ba sabihin, ang inaniba na ni Felix Manalo, ang tinatag na ni Felix Manalo? Hindi, dahil malinaw ang nakasulat kung ituloy lang. Ito ang nakasulat, ang Church of Christ na tinutukoy niya, walang iba kundi ang Catholic Church. So, dito pa lamang mga kapatid, mapansin ninyo na sa paggamit nila sa mga aklat Katoliko, mapansin ninyo na magaling talaga sila mag-squat. Nagiging squatter, no? Sa nakasulat sa aklat Katoliko. Pero, kung maalala ninyo ang pahayag ng mga The Revealers, dahil ginamit natin ang kanilang Pasugo Magazine, nagkukontrahan kasi yung Pasugo Magazine nila. Kung maalala ninyo, na unang tinatalakay natin mga kapatid, na ang Pasugo Magazine nagsasabi na ang simbahang Katoliko ay umiiral hindi dahil ito'y naitatag ng tao. O naitatag. Umiiral ang simbahang Katoliko. Pero, una, daming madala sa kanila na mga inosente dahil magaling silang mag-squat sa nakasulat sa aklat.
magaling din sila na putol-putulin ang mga nakasulat sa aklat. Halimbawa, itong aklat na ito. Kaya nito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo? At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad, na isang paring Jesuita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katoliko nakikinig, lalo na mga CFD, na inamin mismo ng kanilang pare na hindi galing kay Jesus yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang pangalan ng simbahang kinabibilangan nila ngayon. Yan, inamin daw ng pare. Ngayon, pag sasagutin natin ito, lalo na iba nag-react, sabi nila na ba't pinag-away-away umano? Dahil, una, di naman tayo nag-aaway, kundi atin lang isinapubliko yung matagal na nilang panlingla. Imagine, inaamin daw ng otoridad Katoliko na hindi galing kay Kristo ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Pero, mga kapatid, dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Yung nakasulat na yan, hindi iyon pag-amin ng pare, kundi sinipi ng pare ang aral ng INC at sinagot niya. Ang ginawa nitong mga ngaral ng INC, lalo na sa The Revealers, alam niyo, ang ginawa nila ay kinuha lamang yung pahayag at tindig ng INC, at kung wala kayong aklat na ganito, ay siguradong madaya kayo. Dahil, sabi nila, kita niyo, pinatunayan mismo at inaamin ng paring Katoliko. At alam niyo, mahirap na hanapin ang mga aklat na ito. Pero, bawat ministro at mga nag-aaral sa pagkaministro, kailangan merong ganito na aklat. Dahil, kailangan kabisado nila, lalo na yung napakinggan ninyo, na binasa, na nabasa lang yung tindig ng mga ngaral ng INC, gusto na nilang ipalitaw, kaya isang uring panlilingla, mga kapatid. Isang deception. Gusto nilang ipalitaw na ang pari mismo ang umamin. Pero, tingnan niyo, pahina 24 simula natin, ang binasa nila pahina 25. Ito po ang nakasulat, mga kapatid. Tingnan nyo, paragraph 7. Kaya nga ang dalawang malaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Romana ay nauwi sa, ang una, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Ang pangalawa, ito na sa 25, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ngunit, gaya ng sabi nga English, a rose by any other name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtalunan, kundi ang katotohanan. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kay Jesus, itinatag ni Jesus ang Iglesia na ngayon tinatawag na Iglesia Apostolika Katolika Romana. Yun ang nakasulat sa aklat na ito. Pero, pagdating sa mga ministro ni Felix Manalo at sa The Revealers, paano nila minadjek? Kaya nito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika
na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo. At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad, na isang paring Hiswita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katoliko nakikinig, lalo na mga CFD, na inamin mismo ng kanilang pare na hindi galing kay Jesus yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang pangalan ng simbahang kinabibilangan nila ngayon. Kaya talagang hindi po Kristiyano sa pangalan pa lang yung Iglesia Katolika. Yan, mga kapatid, no? Dito, sinabi na ang Iglesia Katolika daw ay hindi Kristiyano. Well, tingnan natin ang aklat ni Felix Manalo. Parang di yata nila alam ang aklat ni Felix Manalo. Yung sulo. Bago yan, Pero napansin ninyo, yung pahayag ng mga ministro, sinagot ni Father Juan Trinidad sa aklat na ito. Pero nang napasa kamay ng INC, abay, gusto nilang ipalitaw na opisyal na pahayag ng pare. Kaya, pandaraya o hindi? Sabi ni sabi ni Wilfredo Antonio, ob-ob, sulat, ob-ob daw? Sulat niyo, yan, tanggi pa ninyo. Di naman itinanggi na sulat ng paring Katoliko yan. Pero isang pandaraya na yung sulat kung saan sinipi niya ang tindig ng INC at sinagot niya, yun lamang sinipi niya ang ikot ng mga mangangaral sa Iglesia ni Manalo at gustong ipalitaw na tindig ng pare at inaamin ng pare. Isang pandaraya yan. Kaya kung ikaw, kapatid na Wilfredo Antonio, kaanib ka sa INC, kung ang argumento mo, sulat ninyo yan, huwag niyong itanggi. Ano itong pahayag ng mga ministro, mga ngaral ninyo? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Yan. Talaga pong sa pasimula, ang Iglesia Katolika, yun po ang unang Iglesia ni Cristo. Tanong, tanggap ba ninyo ang sabi mismo ni Sinita at ang sabi ng ministro na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo? Yan. Kaya yung sinabi ni Katunying Taberna na pinag-aralan niya ang doktrina ng INC. Pinag-aralan ko po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo at inihambing ko rin po sa iba. Yan. Pinag-aralan ang doktrina ng INC at inihambing sa iba. So, laliman mo ang pag-aaral sa doktrina. Dahil minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. At ang pagkadaya ay maranasan ito sa iba't ibang pagkakataon.
Pero napakahirap pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Pero pasalamat tayo dahil may mga nabuksan na ang isipan ng mga kapatid natin at dahil nabuksan ang kanilang isipan, galing sa INC, sila'y yumakap sa simbahang Katoliko. Sister Lamelia Aquino, for 8 years, buong pamilya Iglesia ni Cristo. Pero buong pamilya bumalik sa simbahan. After sa panood ng TV, nag-decide sila na babalik sa simbahan after manood sa debate. Buong pamilya bumalik. Wow! Milagro. Dito na ko nadasig, hala, na dito na buka ako ang mata nga, hala, mali di ay ang ako ang gikuan, ako ang gisaniban, unga ka ng religion. Kung Iglesia ni Cristo sa Frisco, Manila ko na ismuhan. Kung anak, nahandog na ko sa templo, sa Commonwealth. Kadiyang na kauli namin des Davao, Iglesia yung pungkod rin. Pag-abot ko tulo ka tuig, napindutan ko na ko ito Gitsumba nga. Debate, Father Gitgado versus Ramil Parba, national debate. Ako, Iglesia po ba ito? Proud kay ko, kini ko po ni. Ako ang debater, si Ramil Parba. Sa diyang, dahil paminaw yun ako, tama ito Father, lalang mamati yun ka, ilang ka maminaw. Sa pamati, ako tugi ko, na ay mali. Pero karon nga nabalik na ko. Kuha na ko ni simba sa Iglesia, giadtog balay, naman gina sila sa dili na kamo simba. Bisitao na kanila sa panimalay. Yan mga kapatid, sila ang tunay na nagsuri at yon natuklasan nila na ang simbahang Katoliko ay siyang tunay na Iglesia ni Cristo. Kaya yung nagkunwaring Iglesia ni Cristo ay iniwanan nila. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.